Ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak na kasambahay sa sarili kong bahay, sa harap pa ng aking mayayamang kamag-anak, ang kahihiyang iyon, ang hiya, halos pumatay sa akin. Sa loob ng maraming taon, ako ang ilaw ng tahanan. Ako ang nag-aasikaso ng lahat. Nagbabantay sa budget, sinisigurado na maayos ang lahat. Pinagkatiwalaan ko ang aking anak sa lahat ng bagay. Nagbabayad pa nga ako para sa kanilang mga gastusin. Ngunit para sa kanila, ako ay isang walang silbi, isang ingay lamang, hindi pinapansin. Hanggang dumating ang araw na minabuti nilang ako ay wala ng silbi. Umalis ako, dala lamang ang aking pitaka. Pinilit nila akong umalis, walang boses. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking tahanan. Babawiin ko ang aking dangal at ituturo ko sa kanila ang isang leksyon na sasabihin nila sa kanilang apo, mga apo, sa mahabang panahon. Kung naramdaman mo na ang pagiging estranghero sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Kabanata 1. Mga panaginip na natupad at sorpresa sa pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Natalie at ako'y may isang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Ito'y tungkol sa panaginip, pagpupunyagi, at mga sorpresa na minsan ay dumadating sa buhay. Ako ay 32 taong gulang. Matapos ang 8 taong pagtitipid, natupad ko ang aking pangarap. Bumili ako ng bahay. Hindi basta-basta bahay lang, kundi isang bahay sa labas ng Chicago, kung saan tahimik at may sariwang hangin. Ito'y matagal ko ng pinangarap at ngayon, ito'y akin na. Labis akong natutuwa at nagmamalaki sa aking sarili. Dahil alam kong ako mismo ang nagtrabaho, nagsumikap at nag-ipon para sa bagay na ito. Ang aking buhay ay parang isang pelikula. Nakikita ko ang aking sarili, nakatayo sa sariling bahay, hawak ang susi na simbolo ng aking kalayaan. Kalayaan mula sa pag-aarkila, kalayaan mula sa mga utos, at higit sa lahat, kalayaan na maging ako. Sa kabilang banda, meron akong kapatid na lalaki, si Jake. Si Jake, sa totoo lang, ay medyo iba sa akin. Siya'y laging umaasa sa aming mga magulang. Hindi ko naman sinasabing masama iyon, pero minsan nakakaramdam ako ng pagkadismaya. Hindi ko naiintindihan kung bakit hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang gabi nagkaroon kami ng family dinner. Lahat kami ay nagtipon sa bahay ng aming mga magulang. Nagsaya, nagtawanan, at nag-usap tungkol sa aming mga buhay. Walang sino man ang may ideya kung ano ang mangyayari. Habang kami ay kumakain, biglang sinabi ni Jake, "Nay, Tay, Natalie, gusto ko pong lumipat sa bahay ni Natalie." Nagsitahimik ang lahat. Ang aking mga magulang ay nagtinginan, at ako'y nagulat na parang tinamaan ng kidlat. Ano? Yan ang tanging nasabi ko. Hindi ko maproseso ang sinabi niya. Lumipat? Sa akin? Bakit? Sa isip-isip ko, lahat ng ito? Ang aking bahay? Ang aking kalayaan? Paano na? Nagtataka ako. Saan kaya siya nagmula? Anong dahilan niya? Matapos ang sandaling katahimikan, nagpaliwanag si Jake. Sabi niya, gusto niyang magsimula ng bago. Gusto niyang maging mas malapit sa akin. Gusto niyang matuto mula sa akin. Matuto? Paulit-ulit sa aking isipan. Anong matututunan niya? Alam ko, minsan nakakasakit ako ng damdamin niya dahil sa pagiging matapang ko. Pero gusto ko lang iparamdam sa kanya ang nararamdaman ko. Sa loob ko, naghalo ang iba't ibang emosyon. Galit, lungkot, pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ngayon, sa aking pag-iisip, kailangan kong tanggapin ang sitwasyon. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kong maging mabait. Ang paglipat ni Jake ay hindi madaling tanggapin. Pero kailangan kong isipin na ito'y isang pagsubok. Pagsubok para sa aking pasensya. Pagsubok para sa aming relasyon. Pagsubok para sa aking pagiging ate. Kaya naman, sa mga susunod na araw, magkakaroon pa tayo ng maraming kwento. Kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at kwento ng pagsubok. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nagustuhan nyo ang aking unang kwento.
Tandaan, sa pag-iisip ng pagbabayad, magdagdag ng mga detalye na angkop sa Philippine setting, halimbawa, sa pagbili ng bahay at pagbili ng mga pangunahing gamit, gumamit ng halimbawa sa peso. Kung kailangan, magdagdag ng mga parirala na magpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda, gaya ng po at opo. Kabanata 2. Noong kabataan at pagkakaiba ng dalawang magkapatid, dagdag na mga detalye at emosyon. Magandang araw po ulit. Atin pong balikan ang mga alaala ng ating kabataan kung saan ang mga bakas ng ating buhay ay nagsisimulang mahubog. Sa kabanatang ito, mas lalaliman pa natin ang pagtingin sa mga taon ng pagkabata ni Natalie at Jake. Noong bata pa kami ni Jake, naglalaro kami sa bakuran ng aming bahay, nagkukwentuhan sa ilalim ng mga puno at nanonood ng mga palabas sa telebisyon. Sa panlabas kami ay parang magkapareho. Ngunit sa loob ng aming puso, mayroong mga pagkakaiba na nagsimula ng umusbong. Ako, si Natalie, ay lagi nang nakaramdam ng pangangailangan na patunayan ang aking sarili. Kung gusto kong magkaroon ng kahit ano, kailangan kong magsumikap. Sa aking isipan, walang madaling paraan. Bawat pangarap ay kailangang paghirapan. Naaalala ko pa noong gusto kong magkaroon ng bisikleta. Nakita ko ang mga kaibigan ko na naglalaro gamit ang kanilang mga bisikleta at napangiti ako. Ngunit alam kong hindi basta-basta ako magkakaroon ng isa. Kaya, nagtrabaho ako. Tinulungan ko ang aking lola sa kanyang tindahan, naglaba ng mga damit at tumulong sa mga gawaing bahay. Bawat piso na aking kinikita ay nilalaan ko sa aking pangarap. Ilang buwan pa ang lumipas at sa wakas nabili ko rin ang bisikleta na aking pinapangarap. Ang saya ko noon, ang pakiramdam ng tagumpay, ang pagiging malaya ay hindi ko malilimutan. Ito ay isang aral na nagturo sa akin ng kahalagahan ng pagpupunyagi at determinasyon. Samantalang si Jake, sa kabilang banda, ay nakaranas ng ibang pag-aalaga. Siya ay laging binibigyan ng kung ano ang gusto niya. Kung mayroon siyang kailangan, agad itong ibinibigay ng aming mga magulang. Hindi ko sinasabing masama iyon, ngunit minsan parang hindi ko maintindihan. Naaalala ko pa noong gusto niyang magkaroon ng bagong laruan. Humingi siya sa aming mga magulang at agad naman siyang binilhan. Habang ako, naghihintay pa rin sa aking bisikleta na pinaghirapan ko. Sa mga pagkakataong iyon, nararamdaman ko ang kakaibang kirot sa aking puso. Ang aming mga magulang ay palaging nagpapahayag ng kanilang pagmamahal kay Jake. Sinasabi nila na mahal nila siya ng walang kondisyon, na gagawin nila ang lahat para sa kanyang kaligayahan. Hindi ako nagdududa sa kanilang pagmamahal, ngunit minsan, pakiramdam ko ay parang hindi ako gaanong napapansin. Sa aking paglaki, natutunan kong tanggapin ang katotohanan na kami ay magkaiba. Si Jake ay lumaki na may seguridad, habang ako ay natutong maging matapang at malaya. Hindi ko kailangang maging katulad niya, at hindi niya kailangang maging katulad ko. Ang mga alaala ng aking pagkabata ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Tinuruan ako nito na harapin ang mga hamon sa buhay ng may tapang at determinasyon. Ang pag-aaral, ang pagtatrabaho, at ang pagiging malaya ay nagdulot sa akin ng kasiyahan. Ang mga alaala ni Jake ay nagbigay sa kanya ng tiwala sa sarili. Ngunit sa paglipas ng panahon, makikita natin kung paano ang aming mga pagkakaiba ay magiging dahilan ng mga pagsubok at pag-unawa. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, nais kong sabihin na ang aming mga karanasan noong bata pa kami ay naghubog sa aming pagkatao. Tayo ay hindi perpekto. At sa bawat isa, mayroon tayong kanya-kanya ng mga kahinaan. Ngunit lahat tayo ay may kakayahang maging mas mahusay na tao. Sa mga susunod na kabanata, ating tatalakayin kung paano natin haharapin ang mga pagsubok at kung paano natin matutunan na mahalin at tanggapin ang bawat isa. Kahit gaano pa man tayo magkaiba, isipin natin kung paano natin gagawing mas maganda ang ating buhay. Atin pong ipagpatuloy ang ating kwento. Kabanata 3, sa unibersidad at magkaibang mga pagpipilian. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Sa kabanatang ito, atin namang lalakbayin ang landas patungo sa unibersidad, ang panahon ng pag-aaral, pagtuklas,
at paghubog sa ating mga pangarap. Noong nag-aaral na ako sa kolehiyo, alam ko na kailangan kong magtrabaho ng husto. Hindi ko aasahan ang tulong mula sa aking mga magulang. Nagtatrabaho ako sa hapon para matustusan ang aking pag-aaral at mga pangangailangan. Hindi madali, ngunit hindi ako sumuko. Pinagsasabay ko ang pag-aaral at trabaho. Sa umaga, pumapasok ako sa klase, nakikinig sa mga leksyon at nag-aaral ng mabuti. Sa hapon, nagtatrabaho ako sa isang kainan o sa isang opisina. Gabi-gabi, nag-aaral ako ng mabuti para hindi ako mahuli sa mga aralin. Minsan, napapagod ako. Minsan, gusto ko nang sumuko. Ngunit tuwing naiisip ko ang aking mga pangarap, nagpapatuloy ako. Kailangan kong tapusin ang aking pag-aaral. Kailangan kong maging matagumpay. Kailangan kong patunayan sa aking sarili na kaya ko. Sa kabilang banda, si Jake ay may ibang karanasan sa unibersidad. Siya ay binibigyan ng lahat ng kailangan niya ng aming mga magulang. Bayad ang kanyang matrikula, may allowance siya, at hindi niya kailangang magtrabaho. Sa aking palagay, napakahirap mag-aral kung kulang ka sa pinansyal. Pero minsan, iniisip ko, bakit hindi niya sinamantala ang pagkakataon? Subalit, hindi nagtagal, nagbago ang lahat. Hindi natapos ni Jake ang kanyang pag-aaral. Sa isang araw bigla siyang tumigil sa pag-aaral. Ang dahilan niya, hindi niya gusto ang kanyang kurso. Hindi niya gusto ang pressure. Alam kong hindi madaling mag-aral. Ngunit nagulat ako. Inisip ko, kung ako ang nasa kalagayan niya, tatapusin ko ang aking pag-aaral. Pagkatapos, nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Subalit, hindi siya nagtagumpay. Hindi siya nagtagal sa bawat trabaho. Hindi niya kayang harapin ang mga hamon. Laging may dahilan para siya ay tumigil. Nakita ko kung paano nag-aalala ang aming mga magulang. Sila ay nalulungkot para kay Jake. Gusto nilang tulungan siya, ngunit hindi nila alam kung paano. Sa mga pagkakataong iyon, parang kami ay nasa magkaibang mundo. Ako, nagtatrabaho ng husto, nagsusumikap, at nagtatagumpay. Si Jake, naghahanap ng kaligayahan, ngunit hindi niya mahanap. Nakita ko kung paano nagbabago ang kanyang pagkatao. Minsan, parang naiinggit siya sa akin. Minsan, parang nagagalit siya sa akin. Sa mga pagkakataong iyon, tinanong ko ang aking sarili. Ano ang nangyayari sa kanya? Ano ang dapat kong gawin? Sa kalaunan, natutunan kong huwag mag-alala. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang landas. Hindi ko kayang baguhin si Jake. Hindi ko kayang bigyan siya ng lakas. Ang kailangan kong gawin ay maging matatag. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking sariling landas. Kailangan kong patunayan sa aking sarili na kaya ko. Ang pagkakaiba ng aming mga landas sa unibersidad ay nagdulot sa amin ng magkaibang mga resulta. Ako ay naging matagumpay sa aking pag-aaral at sa aking karera. Si Jake ay nahirapan sa buhay. Ang mga desisyon na ginawa namin sa unibersidad ay nakatulong sa amin na mahubog ang aming mga pagkatao. At sa paglalakbay natin sa buhay, hindi tayo dapat matakot sa mga pagsubok. Ang lahat ng ating karanasan ay nagpapatibay sa atin. Kaya, sa mga susunod na kabanata, ating tatalakayin kung paano tayo makakapagtagumpay sa ating buhay. Kung paano natin haharapin ang mga hamon at kung paano natin matutunan na mahalin at tanggapin ang bawat isa kahit gaano pa man tayo magkaiba. Kabanata 8, Karera at mga pagkakamali ni Jake. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Sa kabanatang ito, atin namang susuriin ang aming mga karera at ang mga pagsubok na kinaharap namin sa paglipas ng panahon. Ako, si Natalie, ay nagtrabaho ng husto para maabot ang aking mga pangarap. Sa pagtatapos ko ng kolehiyo, nag-umpisa ako sa isang maliit na kumpanya sa real estate. Maraming beses akong nagpagod, nagpuyat at nagtrabaho kahit walang kapalit. Ngunit hindi ako sumuko. Sa bawat araw, natututo ako. Natututo ako sa mga kliyente, sa aking mga katrabaho at sa aking mga pagkakamali. Dahil sa pagpupunyagi ko, unti-unti kong natamo ang aking mga pangarap. Nakabili ako ng bahay, ang aking pinakainaasam. Ito'y simbolo ng aking tagumpay, ng aking kalayaan, at ng aking kakayahan.
Dahil sa aking pagpupunyagi, sa wakas, nagawa ko rin ang aking mga pangarap. Samantalang si Jake, sa kabilang banda, ay hindi naging madali ang kanyang buhay. Hindi siya nagtagal sa bawat trabaho. Laging may dahilan kung bakit siya tumitigil. Minsan, sinasabi niya na hindi niya gusto ang kanyang boss. Minsan, sinasabi niya na hindi niya gusto ang kanyang mga katrabaho. Minsan, sinasabi niya na hindi niya gusto ang trabaho mismo. Alam kong hindi madaling makahanap ng trabaho. Subalit, para sa akin, hindi sapat ang kanyang mga dahilan. Hindi ako naniniwala na ang lahat ng problema ay galing sa iba. Sa aking palagay, kailangan niyang tanggapin ang kanyang responsibilidad. Kailangan niyang maging determinado. Kailangan niyang magsikap. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, patuloy pa rin siyang tinutulungan ng aming mga magulang. Sila ang nagbibigay sa kanya ng pera, ng suporta at ng pagmamahal. Minsan, nakikita ko na hindi patas ang sitwasyon. Ako, nagtatrabaho ng husto, samantalang si Jake, laging may tulong. Subalit, alam kong hindi ako dapat mainggit. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang landas. Ang mahalaga ay ang maging masaya at maging mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo. Ang aking karera ay patuloy na umuunlad. Nakilala ko ang mga bagong tao. Natutunan ko ang mga bagong bagay at nakamit ko ang aking mga pangarap. Sa kabilang banda, si Jake ay nanatiling naghahanap ng kaligayahan. Hindi niya mahanap ang kanyang lugar sa mundo. Nakikita ko kung paano nag-aalala ang aming mga magulang. Sila ay nalulungkot para kay Jake. Gusto nilang tulungan siya, ngunit hindi nila alam kung paano. Sa mga pagkakataong iyon, parang kami ay nasa magkaibang mundo. Ako, nagtatagumpay. Si Jake, nahihirapan. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong tanggapin ang aming mga pagkakaiba. Hindi ako dapat maging perpekto. Hindi ko kayang baguhin ang ibang tao. Ang kailangan kong gawin ay maging matatag. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking sariling landas. Kailangan kong maging masaya. Ang aming mga karera ay nagdulot sa amin ng magkaibang mga resulta. Ako ay naging matagumpay. Si Jake ay nahirapan. Ang mga desisyon na ginawa namin sa buhay ay nagtulak sa amin sa magkaibang direksyon. Subalit, sa kabila ng lahat, nananatili pa rin kaming magkapatid. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa pagtutulungan, sa pagmamahal at sa pag-unawa, kaya nating harapin ang lahat ng ito. Kaya, sa mga susunod na kabanata, ating tatalakayin kung paano tayo matututo na maging mas mahusay na tao. Kung paano natin haharapin ang mga pagsubok at kung paano natin matutunan na mahalin at tanggapin ang bawat isa kahit gaano pa man tayo magkaiba. Kabanata 5. Pagbili ng bahay na pangarap at ang pagmamataas ni Jake. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Sa kabanatang ito, ating balikan ang isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa aking buhay. Ang pagbili ng aking bahay na pangarap. Matapos ang maraming taon ng pagtitipid, pagtatrabaho at pagsusumikap, natupad ko rin ang aking pangarap. Nagkaroon ako ng sariling bahay. Hindi ko maipaliwanag ang saya na aking nadama nang hawakan ko ang susi. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang lugar upang tumira. Ito ay simbolo ng aking pagpupunyagi, ng aking kalayaan at ng aking tagumpay. Ito ay patunay na kaya kong abutin ang aking mga pangarap. Naaalala ko pa noong una kong nakita ang bahay. Ito ay nasa isang tahimik na lugar, malapit sa kalikasan at may magandang tanawin. Agad akong na-in-love dito. At ngayon, ito ay akin na. Siyempre, nag-organisa ako ng isang maliit na salusalo sa aking bagong bahay. Nais kong ibahagi ang aking kasiyahan sa aking pamilya at mga kaibigan. Ito ay isang selebrasyon ng aking tagumpay. Ngunit, hindi ko inaasahan ang mangyayari. Si Jake, ang aking kapatid, ay dumating ng huli. Hindi siya nagdala ng kahit anong regalo. Sa halip, pagdating niya, agad niyang sinabi ang tungkol sa kanyang mga problema. "Natalie, ang hirap ng buhay," sabi niya. "Wala akong trabaho, walang pera, at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko." Nalungkot ako para sa kanya. Ngunit hindi ko rin maintindihan kung bakit laging siya ang bida sa lahat ng kwento. Hindi niya man lang ako binati sa aking bagong bahay. Pagkatapos, bigla niyang sinabi,
Natalie, pwede bang dito sa bahay mo naman tayo mag-party? Nagulat ako. Ha? Bakit dito pa? Kasi gusto ko, sagot niya. Hindi ko talaga magets ang kanyang sinasabi. Hindi man lang siya nagtanong kung okay lang sa akin. Basta na lang siya humihingi. Jake, hindi pwede, sagot ko. Bagong lipat lang ako. Hindi pa ako handa. Nagulat siya. Bakit? Ang damot mo naman. Hindi ako nakapagsalita. Ang damot? Ako pa ang damot? Ako na nagtatrabaho ng husto? Ako pa ang masama? Nag-init ang ulo ko. Hindi ko matanggap ang kanyang mga sinasabi. Jake, hindi mo ako naiintindihan, sabi ko. Hindi mo alam kung paano ako naghirap para makuha ang bahay na ito. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Nag-uusap kami, ngunit parang walang nangyayari. Nagpaliwanag ako, pero hindi niya ako pinakinggan. Inisip niya lang ang kanyang sarili. Sa mga pagkakataong iyon, parang naramdaman ko ang kanyang pagmamataas. Hindi niya nakikita ang aking tagumpay. Hindi niya nararamdaman ang aking kaligayahan. Sa bandang huli, umalis siya. Hindi siya nagpaalam. Hindi man lang siya nagpasalamat. Napahinga ako ng malalim. Akala ko magiging masaya ang araw na ito. Pero nasira dahil sa kanyang pag-uugali. Sa mga sumunod na araw, iniisip ko ang nangyari. Bakit ganun si Jake? Bakit hindi niya ako maintindihan? Sa kalaunan, natutunan kong tanggapin na siya ay ganoon. Hindi ko siya kayang baguhin. Ang kailangan kong gawin ay maging matatag. Ang pagbili ng aking bahay ay isang malaking tagumpay. Ngunit ang pag-uugali ni Jake ay nagdulot ng lungkot sa aking puso. Sa buhay, may mga pagkakataong may mga tao na hindi tayo maiintindihan. Ang mahalaga ay ang maging masaya at ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Kaya, sa mga susunod na kabanata, ating tatalakayin kung paano tayo matututo na mahalin at tanggapin ang bawat isa kahit gaano pa man tayo magkaiba. Kabanata 10, Buhay matapos, bumili ng bahay at ang patuloy na problema ni Jake. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Sa kabanatang ito, isasaysay ko sa inyo ang mga nangyari matapos kong mabili ang aking bahay at kung paano patuloy na nagkaroon ng problema si Jake. Sa wakas, nagawa ko na ang aking pangarap. May sarili na akong bahay. At sinimulan ko na ang aking bagong buhay dito. Ang aking araw ay nagsisimula sa paggising sa isang tahimik na lugar, malayo sa ingay ng lungsod. Nag-aalmusal ako, nagkakape, at tinatamasa ang katahimikan ng aking bahay. Nagbabasa ako ng libro, nagtatanim ng mga halaman, o nag-aayos ng aking gamit. Masaya ako, tunay na masaya. Nakapag-invite din ako ng mga kaibigan at kamag-anak. Nakipagkwentuhan kami, nagtawanan at nag-enjoy sa mga pagkain na aking inihanda. Sa wakas, pakiramdam ko ay nakamtan ko ang kapayapaan na aking hinahanap. Samantala, hindi nagbabago ang kalagayan ni Jake. Patuloy pa rin siyang naghahanap ng trabaho, ngunit hindi siya nagtatagal. Palagi siyang natatanggal. Minsan, ang dahilan ay ang kanyang boss. Minsan naman ay ang kanyang mga katrabaho. Minsan, hindi na niya gusto ang trabaho. Nababahala ako para sa kanya. Sino bang hindi? Kapatid ko siya. Subalit, hindi ko rin maiwasang isipin na tila ba walang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Isang araw, tumawag siya sa akin. Natalie, wala na naman akong trabaho. Ano na naman? Yan ang tanging nasabi ko. Kailangan ko ng tulong, dagdag pa niya. Nag-aalala ako. Sino ang hindi? Pero sa loob ko, medyo nagagalit din ako. Bakit lagi na lang siya humihingi ng tulong? Hindi nagtagal, nalaman ko na malapit na siyang mawalan ng tirahan. Hindi na niya kayang bayaran ang kanyang upa. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Gusto ko siyang tulungan. Subalit, hindi ko rin kayang magbigay ng pera ng paulit-ulit. Sa huli, tinulungan ko siya na maghanap ng pansamantalang matitirhan. Hindi madali, ngunit ginawa ko ang aking makakaya. Nakita ko kung paano nag-aalala ang aming mga magulang. Sila ay nalulungkot para kay Jake. Gusto nilang tulungan siya. Paano na kaya si Jake? Yan ang palaging tanong ng aming mga magulang. Sa mga pagkakataong iyon, parang kami ay nasa magkaibang mundo. Ako, masaya sa aking bagong bahay. Si Jake, nahihirapan sa kanyang buhay.
Alam kong hindi madali ang kanyang pinagdadaanan. Pero minsan, naiisip ko, sana naman ay magbago na siya. Sana ay maging determinado na siya. Sana ay maging responsable na siya. Ang aking bahay ay nagbigay sa akin ng kapayapaan at kaligayahan. Ngunit ang mga problema ni Jake ay patuloy na nagdudulot ng lungkot sa aking puso. Minsan, iniisip ko kung ano ang magagawa ko. Paano ko siya matutulungan? Subalit, alam kong hindi ko siya kayang baguhin. Ang kailangan kong gawin ay maging matatag. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking sariling buhay. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa pagtutulungan, sa pagmamahal, at sa pag-unawa, kaya nating harapin ang lahat ng ito. Kaya, sa mga susunod na kabanata, ating tatalakayin kung paano tayo makakahanap ng lakas sa ating sarili. Paano tayo makaka-move on sa mga pagsubok, at kung paano natin matutunan na mahalin at tanggapin ang bawat isa, kahit gaano pa man tayo magkaiba. Kabanata 7. Mga kakaibang senyales at isang lihim na plano, dagdag na mga detalye at emosyon. Magandang araw po ulit, atin pong palalawigin ang mga misteryo. Sa kabanatang ito, isasaysay ko sa inyo ang mga mas malalim na senyales at ang mga emosyong aking naramdaman habang nilalaman ng mga lihim ang aking puso. Ang lahat ay nagsimula sa isang pag-aalala, isang kurot sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Ang mga tawag, ang mga mensahe, ang mga kilos, lahat ay nagiging kakaiba. Noong una, hindi ko ito masyadong pinansin. Inisip ko na baka nag-aalala lang ang aking mga magulang. Baka may problema lang si Jake. Subalit, habang tumatagal, lumalakas ang aking pakiramdam na mayroong hindi tama. Naaalala ko pa ang mga tawag ni Inay. Bawat tawag, palaging tinatanong ang tungkol sa aking bahay. Natalie, komportable ka ba sa bahay mo? Malayo ba ang bahay mo sa mga kakilala mo? May problema ka ba sa bahay? Hindi ko maintindihan. Bakit ba nila itinatanong ang mga bagay na ito? Sa tuwing tinatanong nila ako, sinasagot ko sila ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa aking puso, naglalaro ang mga katanungan. Ganon din si Jake. Natalie, pwede mo ba akong samahan? Natalie, pwede mo ba akong tulungan? Natalie, may kailangan ako. Lahat ng mga ito ay walang malinaw na paliwanag. Hindi niya sinasabi kung ano ang kanyang kailangan. Hindi niya sinasabi kung bakit niya ako kailangan. Lumalaki ang aking pagdududa. Nagsimula akong magmasid. Nakita ko kung paano madalas pumunta ang aking mga magulang sa aking bahay. Kahit walang espesyal na okasyon. Isang araw, nakita ko sila na nag-uusap sa labas ng aking bahay. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Nay, Tay, anong ginagawa niyo? Tanong ko. Nagulat sila. Wala lang anak, sagot ni Itay. Nagpapahangin lang kami. Hindi ako naniniwala sa kanila. Alam kong may tinatago sila. Nakita ko rin ang mga kakaibang kilos ni Jake. Laging may itinatawag. Laging nagtatago sa akin. Isang gabi, nakita ko siyang kausap ang isang lalaki sa telepono. Nagmamadali siya. Palihim ang kanyang mga kilos. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili. Ano ang nangyayari? Ano ang kanilang tinatago? Kinabahan ako. Parang may masamang mangyayari. Parang mayroon silang planong hindi ko alam. Sa aking pag-iisip, sinimulan kong hanapin ang mga senyales. Mayroon bang mga bagay na hindi ko napapansin? Naging alerto ako. Binantayan ko ang aking mga magulang. Binantayan ko si Jake. Nagsimula akong matulog ng hindi mahimbing. Nagkaroon ako ng mga bangungot. Hindi ako mapakali. Sa wakas, naramdaman ko na kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Pero paano? Hindi ko alam kung paano. Sa mga sumunod na araw, magsisikap ako na alamin ang katotohanan. Hahanapin ko ang mga sagot. Alam kong hindi madali, ngunit gagawin ko ang aking makakaya. Ang buhay ay puno ng mga misteryo, at minsan ang mga misteryong ito ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Kaya, sa mga susunod na kabanata, ating tatalakayin kung paano ko natuklasan ang katotohanan, kung paano ko hinarap ang mga pagsubok, at kung paano natin matutunan na mahalin at tanggapin ang bawat isa kahit gaano pa man tayo magkaiba. Kabanata 8. Ang hapunan na nagtatakda ng tadhana at ang masakit na katotohanan, dagdag na mga detalye at emosyon.
Magandang araw po ulit. Sa kabanatang ito, isasaysay ko sa inyo ang mga emosyon at mga detalye ng isang gabi na nagpabago sa aming pamilya. Isang gabing puno ng tensyon, ng mga sikreto, at ng mga salitang tumagos sa aking puso. Ang usapan ay nagsimula sa isang hapunan, isang tipikal na pagtitipon ng pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga lihim na nagtatago. Habang kami ay kumakain, napansin ko ang mga tingin, ang mga kilos, na tila may pinaplano ang aking mga magulang. Nag-uusap sila, bumubulong, at tumitingin sa akin. "Natalie, kumusta na ang bahay mo?" tanong ni Inay, habang naglalagay ng pagkain sa aking plato. "Okay lang po, Nay," sagot ko. "Malinis at maayos." "Masaya ka ba doon?" tanong ni Itay, habang nakatitig sa akin. "Opo, Tay," sagot ko. "Sobrang saya ko po." Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may mali. Pagkatapos ng hapunan, naghihintay na ako sa sasabihin ni Jake. Alam kong may kinalaman siya sa mga kakaibang kilos ng aking pamilya. "Natalie, may kailangan akong sabihin sa'yo," sabi niya, habang naglalakad kami patungo sa labas ng bahay. "Ano yon?" tanong ko. "Gusto kong tumira sa bahay mo," sabi niya, nang diretsyo. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. "Ha? Bakit naman?" tanong ko. "Kasi wala na akong matitirhan. Kailangan ko ng lugar," sagot niya, na para bang wala lang ang kanyang sinabi. Hindi ako makapaniwala. Bakit niya ako hihilingan ng ganito? "Jake, hindi ba't may trabaho ka naman?" tanong ko. "Oo, pero hindi ko kayang bayaran ng renta," sagot niya. Bigla akong nakaramdam ng pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Nang bumalik kami sa loob, napansin ko na lahat ng aking kamag-anak ay nakatingin sa amin. "Natalie, anong pinag-uusapan niyo?" tanong ni Inay na may pag-aalala sa kanyang boses. "Wala po, Nay," sagot ko, pero alam kong hindi nila ako paniniwalaan. "Anak, gusto ka naming tulungan," sabi ni Itay, na para bang alam na nila ang nangyari. "Opo, Tay," sagot ko, habang kinakabahan. "Pero mayroon kaming plano," sabi ni Jake, na parang may alam din. Nagulat ako. "Plano?" Sa sandaling iyon, parang nag-iba ang pakiramdam ng lahat. Biglang nag-iba ang kanilang mga mukha. "Natalie, gusto naming tumira sa bahay mo," sabi ni Inay, na para bang naguutos. Hindi ako makapaniwala. "Ano?" sigaw ko. Hindi ko na kaya. Naramdaman ko ang lahat ng emosyon na nagsisimulang maghalo sa aking puso. Galit, lungkot, pagkadismaya. "Kaya nga binenta ko na," sigaw ko, na puno ng emosyon, na tahimik ang lahat. Pagkatapos, nagsimula na silang magsalita. "Bakit mo ginawa yon?" sigaw ni Inay. "Hindi ka man lang nagpaalam," sigaw ni Itay. "Makasarili ka," sigaw ni Jake. Ang mga salita nila ay tumagos sa aking puso, ang mga salita nila ay nagdulot ng sakit. "Hindi mo kami iniisip," sigaw ni Inay. "Wala kang pakialam sa amin," sigaw ni Jake. Hindi ko na kaya. Umalis ako. Lumabas ako ng bahay. Umiyak ako. Naglakad ako, hindi alam kung saan ako pupunta. Naramdaman ko ang lahat ng sakit. Sa mga sumunod na araw, napagtanto ko na ang aking pamilya ay hindi na gaya ng dati. Sa gabing iyon, naramdaman ko na nag-iisa ako. Ngayon, kailangan kong harapin ang aking mga damdamin. Kailangan kong matutunan na maging malakas. Hindi madali, pero alam kong kaya ko. Kaya sa mga susunod na kabanata, ating tatalakayin kung paano ko hinarap ang mga pagsubok. Kung paano ko natagpuan ang lakas na kailangan ko. At kung paano ko natutunan na tanggapin ang katotohanan. Kabanata 9. Mga epekto at matigas na desisyon. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Sa kabanatang ito, isasaysay ko sa inyo ang mga nangyari matapos ang aming malaking pag-aaway. Ang mga naging epekto, ang mga desisyon na aking ginawa, at kung paano ko hinarap ang lahat ng ito. Pagkatapos kong umalis sa hapunan, hindi ako nakatulog ng maayos. Ang mga salita ng aking pamilya ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. "Makasarili ka. Hindi mo kami mahal. Hindi ka namin kilala." Ang sakit na nararamdaman ko.
Sa mga sumunod na araw, tumawag sila, nagpadala ng mga mensahe at nagpadala ng mga kamag-anak para kausapin ako. Natalie, mag-usap tayo, sabi ni Inay. Natalie, mali ang ginawa mo, sabi ni Itay. Natalie, bati na tayo, sabi ni Jake. Pero hindi ako pumayag. Hindi ako sumagot sa kanilang mga tawag. Hindi ako nagpadala ng mga mensahe. Hindi ko pinuntahan ang aking mga kamag-anak. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong manindigan sa aking desisyon. Alam kong mahirap, pero kailangan kong gawin. Pakiramdam ko, laging may tumatawag sa akin. Laging may nagpapadala ng mensahe. Natalie, kailangan mo kaming kausapin. Natalie, mali ang ginawa mo. Natalie, magbalik ka na sa amin. Hindi ako nagpatinag. Nakaramdam ako ng matinding pressure. Nararamdaman ko na parang gusto nilang baguhin ang aking isip. Pero hindi ako papayag. Sa loob ko, alam kong tama ang aking desisyon. Kailangan kong maging malaya. Kailangan kong isipin ang aking sarili. Sa kalaunan, nagdesisyon akong putulin ang lahat ng ugnayan. Hindi ko na sinagot ang kanilang mga tawag. Hindi ko na binasa ang kanilang mga mensahe. Hindi ko na pinuntahan ang aking mga magulang. Mahirap, pero kailangan kong gawin. Kailangan kong isipin ang aking sarili. Kailangan kong tumuon sa aking buhay. Sa simula, mahirap, malungkot, nag-iisa ako. Pero sa paglipas ng panahon, natutunan kong tanggapin ang aking sitwasyon. Nagsimula akong mag-focus sa aking trabaho. Nagsimula akong magsaya sa aking bahay. Nagsimula akong gumawa ng mga bagay na gusto ko. Nagtatanim ako ng mga halaman. Nagbabasa ako ng mga libro. Nagluluto ako. Unti-unti, nakita ko na gumaganda ang aking buhay. Hindi ko man nakikita ang aking pamilya, hindi ako nag-iisa. Nagtatrabaho ako. Mayroon akong mga kaibigan. Mayroon akong mga libangan. Natutunan kong maging masaya sa aking sarili. Alam kong hindi madali, pero natutunan kong harapin ang lahat ng ito. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Pero sa pag-ibig sa sarili, kaya nating harapin ang lahat ng ito. Kaya, sa mga susunod na kabanata, ating tatalakayin kung paano ako natutong mahalin ang aking sarili, kung paano ko nahanap ang kapayapaan sa aking puso, at kung paano natin matutunan na mahalin at tanggapin ang bawat isa, kahit gaano pa man tayo magkaiba. Kabanata punto, muling pagtayo at isang maliwanag na kinabukasan, dagdag na mga detalye at emosyon. Magandang araw po ulit. Sa kabanatang ito, isasaysay ko sa inyo ang tungkol sa mga hakbang na aking ginawa para sa pagbabago. Muling pagtayo mula sa mga sugat ng nakaraan. Tungkol sa pagtuklas ng kapayapaan sa aking puso at ang pag-asa para sa isang magandang kinabukasan. Ang unang hakbang ay ang paglayo. Pagkatapos ng napakalaking alitan, alam kong kailangan ko ng espasyo. Espasyo para mag-isip. Espasyo para maghilom. Naghahanap ako ng bagong matitirhan. Isang tahimik na lugar kung saan ako lang. Nakatagpo ako ng isang maliit na apartment. Hindi kalakihan, ngunit sapat na para sa akin. Mayroon itong magandang tanawin. Pagpasok ko sa apartment, pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos, sinimulan kong ayusin ang aking buhay pinansyal. Alam kong kailangan kong maging matipid. Kailangan kong maging maingat sa aking mga gastos. Gumawa ako ng budget. Sinunod ko ito ng mahigpit. Nagtatrabaho ako ng husto. Nag-ipon ako. Unti-unti nakita ko ang pagbabago. Hindi na ako nag-aalala sa mga bayarin. Nakapagtabi na rin ako ng pera. Sa wakas, natagpuan ko ang tunay na kalayaan. Hindi lamang sa pera, kundi sa aking puso, sa aking isipan at sa aking kaluluwa. Pinili kong putulin ang lahat ng ugnayan sa aking pamilya. Mahirap. Sobrang hirap. Hindi ko sinagot ang kanilang mga tawag. Hindi ko binasa ang kanilang mga mensahe. Pero alam kong kailangan kong gawin. Kailangan kong maging matatag. Sa mga unang linggo, ako ay malungkot, nag-iisa. Pero alam kong kailangan kong harapin ang aking mga damdamin. Kailangan kong matutong mag-isa. Sinimulan kong magtrabaho ng husto. Tinutuon ko ang aking sarili sa aking karera. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong tumingin sa sarili ko. Nagsimula akong gumawa ng mga bagay na gusto ko. Nagbabasa ako. Nanood ako ng pelikula. Nagluluto ako.
Unti-unti, nakita ko na gumaganda ang aking buhay. Naramdaman ko ang pag-asa. Isang araw nakatanggap ako ng tawag mula sa aking mga magulang. "Natalie, pwede ka ba naming makausap?" sabi ni Inay sa kabilang linya. Nag-alinlangan ako. Matagal na kaming hindi nag-uusap, pero pinili kong sagutin ang kanilang tawag. Nagkita kami sa isang tahimik na restaurant. Umupo kami, umiiyak si Inay. "Anak, patawarin mo kami," sabi niya, habang tumutulo ang kanyang luha. "Nagkamali kami, nasaktan ka namin." Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. "Alam naming hindi madali," sabi ni Itay. Hinawakan nila ang aking mga kamay. "Natalie, mahal ka namin," sabi ni Inay. "Gusto ka naming makasama ulit." Hindi ako nakapagsalita. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa na muling nagningning sa aking puso. Hiniling din ni Jake ang tawad. "Ate, sorry sa lahat," sabi niya. "Nagkamali ako. Hindi ko alam ang iyong mga pinagdaanan." Nakita ko ang pagbabago sa kanya. Nagsimula kaming mag-usap. Nagsimula kaming magpatawaran. Nagsimula kaming maghilom. Nalaman ko na ang aking pamilya ay natuto. Natutunan nilang igalang ang aking mga desisyon. Natutunan nilang suportahan ako. Ang mga bagay ay hindi na gaya ng dati. Nagbago na kami. Nagsimula kaming magkita-kita muli. Kumain kami ng magkakasama. Nagkwentuhan kami. Nagtawanan kami. Hindi pa rin perpekto ang lahat. Mayroon pa ring mga pagkakataong nagkakamali kami. Pero natututo kami. Ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig, ang pag-unawa, ang pagpapatawaran. Nahanap ko na ang liwanag. Nahanap ko na ang kapayapaan. Alam kong mayroon pang maraming pagsubok na darating. Pero hindi na ako natatakot. Mayroon akong aking pamilya. Mayroon akong aking sarili. Mayroon akong pag-asa. Ang hinaharap ay maliwanag. Ang buhay ay maganda. Ang pagbabago ay posible. Sa bawat araw, pinipili kong maging masaya, pinipili kong mahalin ang aking sarili, pinipili kong magkaroon ng pag-asa. Kaya, sa mga susunod na araw, ipagpapatuloy ko ang aking buhay. Ipagpapatuloy ko ang pag-ibig. Ipagpapatuloy ko ang pag-asa. Ipagpapatuloy ko ang pag-unawa. At ipagpapatuloy ko ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kabanata 10, muling pagtayo at isang maliwanag na kinabukasan. Katapusan. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Sa katapusan ng aking kwento, gusto kong ibahagi sa inyo ang aking mga saloobin, ang aking mga pangarap, at ang aking pag-asa para sa hinaharap. Naranasan ko na ang hirap. Naranasan ko na ang lungkot. Naranasan ko na ang pag-iisa. Ngunit natutunan ko rin ang lakas. Natutunan ko rin ang pag-asa. Natutunan ko rin ang pagmamahal. Ngayon, mayroon na akong bagong bahay. Maliit man. Pero sa akin, mayroon na akong trabaho na gusto ko. Mayroon na akong mga kaibigan na nagmamahal sa akin. Mayroon na akong kapayapaan sa aking puso. Si Jake, nakikita ko na nagbabago. Nagtatrabaho na siya ng husto. Sinisikap niyang maging mas mahusay na tao. Natutuwa ako. Alam kong hindi madali para sa kanya. Ngunit alam kong kaya niya. Ang aking pamilya, unti-unti nang nagkakaunawaan. Natutunan naming respetuhin ang isa't isa. Natutunan naming suportahan ang isa't isa. Hindi perpekto ang lahat. Hindi kami perpektong pamilya. Pero nagmamahalan kami, at iyon ang mahalaga. Sa hinaharap, gusto kong patuloy na maging masaya. Gusto kong maging matagumpay sa aking trabaho. Gusto kong magkaroon ng sarili kong pamilya. Gusto kong maglakbay. Gusto kong matuto. Gusto kong mabuhay ng buong puso. Alam kong hindi madali, pero handa akong harapin ang lahat ng pagsubok. Alam kong may mga pagsubok pa na darating. Ngunit hindi ako natatakot. Mayroon akong lakas, mayroon akong pag-asa, mayroon akong pagmamahal. Sa inyong lahat, nais kong sabihin, huwag kayong susuko, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Mahalin ninyo ang inyong mga sarili, mahalin ninyo ang inyong mga pamilya. Sana ang aking kwento ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon. Sana ang aking kwento ay nagbigay sa inyo ng lakas. Sana ang aking kwento ay nagbigay sa inyo ng pag-asa. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.